Hello guys! Hello Taurus! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat ng Taurus. Maraming salamat sa lahat ng Taurus na patuloy na nanonood dito sa aking channel. Sa mga bago kong subscribers, welcome kayo guys. Okay, first card natin Taurus is main male. Kung lalaki ka, ikaw ang pinaka-subject sa reading na to. Or kung ikaw naman na babae, isang lalaki ang posibleng importante sa'yo sa reading na to. Sorry. Okay, second deck natin is communication is key. New Moon in Gemini. So, dito sa barahang to, sinasabi ng baraha sa'yo, Taurus, na maybe you are having an issue with Gemini or Aries or Leo or someone na malapit sa'yo. So, sinasabi ng baraha sa'yo na pwedeng maayos yung relationship na to, pwedeng maayos yung pag-uusap na to, kung ikaw yung parang magsisimula ng communication. Yung parang maayos yung sigalot, maayos yung problema through communication. Okay. Okay. Ace of Swords. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito, Taurus, isang balita ang posibleng matatanggap mo. So, this is maybe good news or maybe bad news. So, depende sa kung ano yung balitang ito. May good news na pwedeng malaman ka. Pwedeng nag-aantay ka like for example, nag-aantay ka ng trabaho. Nag-apply ka ng trabaho sa mga companies and you're waiting. So, dito sinasabi na posibleng makatanggap ka. Tapos na yung paghihintay mo. Kumbaga, tapos na yung paghihintay mo is either you're hired or you failed. Diba? So, pwedeng dalawa yon. Nakapasok ka or hindi. Yung iba din sa inyo, posibleng makatanggap kayo ng balita na may isang tao na literal talaga na namatay. Okay? Yung iba din sa inyo dito na posibleng makatanggap ka ng balita na isang tao ang posibleng bumagsak yung foundation niya or kung ano yung taong ito. Okay? Okay. Sorry. Okay, so dito sa 3 cards na to, sabi ko nga sa'yo, it's either negative, it's either bad news or good news. So, if you are receiving good news, isang happy news syempre. Isang, like for example, natanggap ka sa trabaho, or posibleng yung job offer na matatanggap mo ay malaking sweldo yung ino-offer sa'yo. Pangalawa, like for example, naglo-loan ka sa bangko, pwede na makatanggap ka ng confirmation na approve na yung loan mo. Next is mentor. Pwedeng makatagpo ka ng isang tao na tutulungan ka. Bibigyan ka ng mga advices tungkol sa financial or tungkol sa emotional happiness mo. Okay? Okay, the Hermits, the Moon, and then 10 of Cups. So, dito sa barahang to, sinasabi ng baraha sa'yo na if you are feeling confused, feeling mo confused ka, or maybe marami kang kinakatakutan sa buhay. Like, okay, kasi sabi ko sa'yo, diba, dalawa yung pwedeng matanggap mo, is either bad news or good news. Halimbawa, nag-apply ka ng trabaho, tapos yung yung balita na natanggap mo is bad news, hindi ka nakapasa. So, pagod ka na. Ilang companies na yung in-applyan mo pero palaging failed ka. So, ngayon,
pakiramdam mo, natatakot ka na. Kasi, di ba, pag marami ng failures yung nangyayari sa buhay ng tao, parang feeling mo, lost ka na, feeling mo, wala nang nangyayari, helpless and hopeless ka na. So, dito sinasabi ng biraho, huwag kang magkaramdam ng ganyan. Kaya huwag kang maging hopeless and helpless. Kasi nandito yung hermit, sinasabi ng hermit na yung pagiging idle, okay, yung pagiging unemployed, minsan, it's a blessing in disguise. Diba? May mga unemployed na talagang minamalas na nagiging unemployed. Pero may mga tao talaga na kinakailangan maging unemployed because nakadestiny talaga silang magpahinga or nakadestiny talaga sila na maging unemployed for several years. Ganun yan guys ha. Hindi lahat ng unemployed malungkot ha. Or hindi lahat ng unemployed masaya. Okay? So, 9 of Wands and 10 of Cups. So, nakikita ko sir dito, meron isang Taurus na pagod na siya sa obligations niya. Maybe isa siyang breadwinner. Or parang nakikita ko siya dito, pagod ka na patatagin yung foundation mo, yung family mo. Yung parang, ang kasabihan dito ng mga millennials ngayon, Gen Z is, ang hirap ipaglaban. So, pwedeng ikaw, hirap na hirap ka nang ipaglaban ang pamilya mo. Like yung parents mo, yung siblings mo, or maybe kung sino man ito, na hirap ka na, kaya natatakot ka na. So, nakikita ko sir dito na isang Taurus na uncertainty, itong nakikita niya, para siyang blank or medyo madilim sa paligid niya. Yung parang nakapagtapos naman siya ng pag-aaral, may experiences, may mga connections, pero sobrang blanco. Yung parang hindi niya alam yung direksyon na tatahakin niya. It's because of the connection. Yung mga connection na meron siya ay sobrang toxic. Like dito sa family niya, 'di ba? Nakikita mo to, pagod ka nang ipaglaban yung pamilya mo. Yung parang ikaw yung nagiging daan para maging stable yung family. Pero yung family mo gumagawa ng paraan para masira yung pamilya, parang ganun. Maybe may kapatid ka na lulong sa bawal na gamot, or maybe may kapatid ka na pasaway, parang ganun. So, or maybe yung magulang mo may paborito sa mga kapatid mo, parang ganun. So, you're feeling lost, feeling angry, feeling empty, parang ganon. But, sinasabi ng baraha na huwag kang mag-alala. Kasi, yun nga, kung napanood mo yung readings ko for the past few months, sinasabi doon na deserve mong maging masaya kasi mabuti kang tao. Okay, 3 cards tayo. Knight of Cups, Justice, and 7 of Swords. Dito naman, sinasabi ng baraha na mag-iingat ka. Okay? Mag-iingat tayo kung single ka ngayon ha, if you're single, Taurus, babae or lalaki, mag-iingat kayo sa mga ino-offer sa inyo. Maybe ino-offeran ka ng love life or ino-offeran ka ng trabaho, kontrata, lalo na sa long distance, like pangingibang bansa. So, sinasabi ng baraha sa'yo na mag-iingat ka, Ace of Wands, huwag tayong masyadong excited. Lalo sa relationship pa, hindi lahat ng pumapasok sa buhay mo para gustong maging karelasyon ka, pagtitiwalaan mo. Okay? Benefit of the doubt. Dapat maging matalino ka. Lalo na kasi sa kasalukuyan, nakikita ko sa'yo, masyado kang, anong tawag dyan? Kung sino yung pumasok sa buhay mo, tinatanggap mo. Parang gano'n. So, siguro kailangan matutunan na pumili. Kailangan matutunan na mamili ka. Okay, thank you guys for watching. Bye!